itama ang mali o kulang na pangalan sa iyong PSA birth certificate? May mali ba sa iyong pangalan sa PSA birth certificate? Maliit man o malaking error, maaari itong magdulot ng problema sa pagkuha ng ID, passport o iba pang mahalagang dokumento. Sa video na ito, aalamin natin ang tamang proseso para maitama ito. Anong mga mali sa PSA ang maaaring itama? Narito ang ilang karaniwang pagkakamali na maaaring itama sa PSA birth certificate. Mali o maling spelling ng pangalan, maling apelyido, walang pangalan o kulang ang pangalan, mali ang gender o sex, iba ang pangalan sa ibang dokumento. Ang proseso ng pagwawasto ay depende sa uri ng pagkakamali. Saan at paano maghahain ng koreksyon? Depende po ito sa uri ng error o pagkakamali. May dalawang paraan upang maitama ito. Para sa clerical error correction, ang Republic Act No. 10172 na nag-amend sa Republic Act No. 9048 ang batas para dito. Para sa minor errors tulad ng maling spelling ng pangalan, maling entry ng gender o kaya ay typographical errors. Maaari itong iproseso sa Local Civil Registry Office o LCRO kung saan nakarehistro ang birth certificate. Meron ding judicial proceedings. Para naman ito sa mga major corrections tulad na maling apelyido, pagbabago ng pangalan o pagdaragdag ng pangalan. Kailangang dumaan ito sa korte upang mapagtibay ang koreksyon. Ano ang mga kinakailangang dokumento? Narito po ang mga pangunahing dokumento na kakailanganin mo. Certified true copy ng birth certificate mula sa PSA, valid ID na nag-a-apply, supporting documents tulad ng baptismal certificate, school records katulad ng Form 137 at diploma, government-issued IDs, at affidavit of discrepancy kung kinakailangan. Notarized petition for correction para sa clerical errors, at court order naman para sa judicial proceedings. Narito ang detalyadong hakbang upang maayos ang birth certificate. Kailangang pumunta sa Local Civil Registry Office kung saan nakarehistro ang birth certificate. Mag-submit ng petition for correction kasama ang mga supporting documents. Magbayad ng processing fee na maaaring mag-iba depende sa munisipalidad. Hintayin ang approval ng petition mula sa LCRO at PSA. Karaniwan itong tumatagal ng ilang linggo o buwan. Kapag naaprubahan, kumuha ng bagong kopya ng birth certificate na may tamang impormasyon. Kung ang correction naman ay kailangang dumaan sa korte, kailangan mo maghain ng petition for correction sa Regional Trial Court. Kailangang dumaan sa court hearings at magpresenta ng ebidensya. Kapag may court order na, ipasa ito sa PSA at LCRO para mai-update ang record. Magkano naman ang gastos? Depende sa uri ng correction. Maaaring gumastos ng 1,000 hanggang 3,000 pesos para sa clerical error correction sa LCRO, 3,000 to 5,000 pataas na filing fee kung dadaan sa korte, hindi pa kasama ang attorney's fee at iba pang gastos. Ang halimbawa ng kaso sa birth certificate correction ay ang kaso na may GR number 157043. Pinayagan ng Supreme Court na palitan ng apelyido ni Giovanni mula sa apelyido ng tatay niya. Dito, binigyang diin ng korte na alinsunod sa Article 176 ng Family Code, ang isang anak na hindi lehitimo ay dapat gumamit ng apelyido ng ina maliban kung kinilala ito ng kanyang ama. Sa kasong ito, hindi siya kinilala ng kanyang ama. Mahalagang tiyakin na tama ang iyong birth certificate dahil ito ang iyong pangunahing pagkakakilanlan. Kung may mali, huwag ka nang maghintay. Sundin ang tamang proseso upang maiwasan ang abala sa hinaharap.
Para sa iba pang legal tips, i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.